Romans 10 verse 13. So wag po natin gawing excuse na sobrang makakasalanan ko na, ayoko nang lumapit sa Diyos. Kasi nungalingan po yun. Mas malaki po ang Diyos sa mga kasalanan natin. Hindi siya titingin sa past mo. He will look at your heart kung nagkaroon ka ng true repentance. Diba? Naging merciful siya kay King David. Nung nag-commit si King David ng adultery, naging merciful siya kay Moses, kay Paul, nung pinipersecute niya pa yung mga Christians. So kapatid, ito ang pangako ng Diyos. At sabi sa Bible, imposible ang magsinungaling ang Diyos. So pwede mong pagkatiwalaan ang promise ng Diyos. Hindi yan tao. Tayong mga tao, binibreak natin ang mga promise natin. Pero ang Diyos, tinutupad niya lahat ng promise niya. He is faithful and just. Huwag niyo pong hayaan kainin kayo ng condemnation na hindi na kayo kayang patawarin ng Diyos dahil sa mga kasalanan at daming pagkakamali ang ginawa niyo. Hindi po. Mas malaki po ang Diyos natin kaysa sa mga pagkakamaling ginawa natin. Kaya nga sabi niya sa Isaiah, kaya nga tayong gawing kasing puti ng niebe. He can make us as white as snow kahit na sobrang dumi natin. Come now. Nagigets niyo ba yan? Come now. Lumapit ka sa akin. Let's settle this. Sabi ng Diyos, says the Lord, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Ganong kabuti ang Diyos, kapatid. Kaya wag mo siyang takbuhan. Kung bibitaw ka sa Diyos, kanino ka patatakbo? Diba? Lalo ka lang maliligaw. Wag po natin gawing excuse na, ay, sobrang makakasalanan ko na, ayoko nang mag-pray, ayoko nang mag-church, ayoko na kausapin ng Diyos kasi nahihiya na ako. Ang tawag po dyan, rebellion pa rin. Ginagawa mo lang excuse na sinasabi mo na makasalanan ka, kaya ayaw mo lumapit sa Diyos. Hindi po totoo yun. Mas malaki po ang Diyos sa mga pagkakamali natin. At ang Diyos hindi po tumitingin sa past natin. Kaya importante po na magkaroon tayo ng godly sorrow. Godly sorrow leads to repentance. Repentance leads to salvation. Kaya today is the day of salvation. Hindi aksidente na napapanood mo to ngayong, kapatid. Tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng eternal life, ng walang hanggang buhay. At saka pansin nyo, di ba? Pag walang Diyos sa buhay natin, hindi natin alam kung saan tayong direksyon pupunta. Ang gulo-gulo, walang peace, hindi mo alam kung tama ba ginagawa mo o hindi. Tanging Diyos lang po ang makakapagbigay sa atin ng peace at ang makakapagligtas sa atin sa tiyak na kamatayan, which is yung impyerno. Kaya ngayong araw, kapatid, imbis na mag-scroll ka dyan ng ilang oras, kausapin mo ang Diyos, maging tapat ka sa Kanya, isurrender mo ang buhay mo sa Kanya, dahil sa Kanya rin galing yan, and pray na tulungan Kanya na makapagbago at makapagsimula ng relationship sa Kanya. And I tell you, it will be worth it. Wala pong masasayang na oras kapag ang oras natin ay nilalaan natin para sa Diyos.